Today may bisita na naman tayo from Pradera, Lubao, Pampanga. May nabudol na naman yung video natin regarding idle issue. Disclaimer lang, hindi talaga ako mekaniko. Si Bossing kasi mekaniko to eh. Idol ko pala to. Since na-encounter ko na din yung mga issue na ganito before, kaya sinishare ko lang din kung anong alam ko at na-experience ko before. At sa mga nagtatanong sa akin saan yung shop namin, wala talaga akong shop. Garahe lang talaga ang meron kami. Mahilig lang talaga ako mag-DIY at tumulong sa iba. Hindi ko ma-assure sa inyo na kapag pumunta kayo dito is ma-fix natin yung issue. Ang masisigurado ko lang sa inyo is tutulungan ko kayong mag-troubleshoot. At kung kaya namang ayusin na ayusin natin. Pero kung hindi, magre-recommend naman ako ng mga mekaniko or anything na pwede mo pang gawin. Pero mapaling yan kung sir. Ano yung mga kanyan? Mga nagkapan? Sumo ko na mo sir. Nilungan yan eh. Bagong palit na din pala yung compressor nito, long condenser na din, at 3 yung condenser fan. Tapos sinubukan ko dito bugahan ng tubig para makita ko nag-overheat lang tong condenser niya. At mukhang nag-overheat nga kasi tumino yung idle niya bigla. Hindi na nanginig yung makina niya nung binuhusan ko ng tubig. Kung di ako nagkakamali, pang 5 or pang 6 na si sir na tinulungan ko regarding sa idle issue. At uulitin ko, kung pupunta kayo dito, kayo mismo ang magbabaklas ng mga parts at i-guide ko lang kayo sa pagto-troubleshoot natin. Unang gagawin namin is papalitan namin yung throttle body gamit yung throttle body na pang test ko. Kasama na ang map sensor, TPS at IACV. Doon kami mag-start mag-troubleshoot. Kapag umandar ng maayos ang kanyang idle, then isa-isahin namin ibalik yung mga sensor at parts ng kanyang sasakyan. Medyo matrabaho nga lang pero mas madali ma-identify ang issue. Bakit pati throttle body pinapalitan namin? Kasi sira na yung idle screw ng throttle body niya. Hindi na din namin to ma-adjust papasok or pasara. Kasi isa sa mga issue niya, ang idle niya is 1-2 kapag nag-automatic yung aircon or yung compressor. Then yung throttle body niya is may FITB pa. Kaya gusto namin ma-eliminate yung issue ng FITB. Tinetest namin gamit yung throttle body ko. Ganito naman, nag-a-adjust ng IACB. Kapag clockwise, dagdag ng hangin. Kapag counterclockwise, bawas ng hangin. Ito, ibabalik ko muna sa normal state, which is yung screw niya dapat parang flat lang siya sa ICB. At special tool pala ang gamit dito. Ito yung gamit ko. Star siya na may 5 corners. Dito, tinitimplahan ko na yung idle niya gamit yung throttle body ko para makuha natin yung tamang idle niya. Paano ba ako magtimpla? Kung makikita nyo dito, every adjustment ko, nire-rev ko siya para maramdaman ko kung tama na yung idle niya. Kapag ni-rev ko at nanginig yung makina, so kailangan ko pang itaas yung hangin. Kapag naman ni-rev ko tapos nag-bounce pa akyat or matagal bumaba ang kanyang RPM, kailangan ko pang i-adjust pababa ang kanyang idle screw or magbawas pa ng hangin. Idle 800 yan. On mo na yung Morgan sir na tayo. Binagsak. Pero dapat binagsak, babagsak kayo, diba? Matang inon may ba aircon, bagsak na yan. Bomban mo yan. Ito niya bagyang tas. Bumomba na ba? Wala yan. Bomba mo na mo. Dito sa part na to, natimplahan na namin yung idle niya. And then, ang nakita kong issue is kapag nag-automatic na yung compressor or namatay yung compressor, hindi alam ng ECU na nakapatay na yung compressor. Kaya yung RPM niya is nag-i-stay sa 1.2 to 1.3. Pero kapag umandar na yung aircon or compressor, matino na yung idle niya. Kahit paikutin man namin yung manubela, hindi na bumabagsak. At kapag ino-on yung aircon, hindi na din siya bumabagsak.
Ang tanging issue na lang is yung magsisignal sa ECU na nakapatay na yung compressor at kailangan na magsara ng IECB para bumalik na yung normal idle niya. Hindi ko na na-videohan lahat ng ginawa namin dito kasi mahirap talaga mag-troubleshoot nang nagvi-video pa. Pero ang ginawa namin is sinanap namin yung thermostat ng aircon at gumamit kami ng test light or multimeter para ma-check kung may signal nga ba going to ECU. And na-confirm ko nga na kapag namatay yung compressor, hindi nagkakaroon ng signal na papuntang ECU na patay na yung compressor. At ito nga ang thermistor niya. Tanggal yung dalawang wire, pinutol at nagreakta sila going to ECU. Ayoko tong pakalaman kasi wala akong alam dito at baka mag-cause pa to ng malalang issue. Kaya ang nirecommend ko is bumalik na lang muna siya sa nag-aircon niya para mapacheck ang compressor o etong linya ng thermostat and thermistor. Okay, wrap up na tayo. Ang conclusion namin is okay yung IACB niya, okay naman yung map sensor niya. Kailangan niya magpalit ng throttle body para may baba pang kanyang idle. Na-resolve na namin yung bumabagsak na idle kapag naka-aircon. Pero meron pa siyang issue kapag nag-automatic yung compressor. Hindi alam ng ECU na nag-automatic na yung compressor. Kaya yung IECB is open pa rin. At ang symptoms nito is mataas yung RPM niya kapag nag-automatic yung compressor. Since wala akong alam sa mga aircon system or minimal lang ang alam ko sa mga aircon system, nirecommend ko na pacheck niya muna sa mga nag-aircon, lalo na yung AC thermostat niya. Kasi nung tinest ko ng test light at multimeter, hindi siya nagbibigay ng signal sa ECU na patay na yung compressor. So ayoko namang galawin yung hindi ko alam or hindi ako pamilyar. Baka mag-cause pa to ng issue. Kamukha nung nasabi ko, hindi lahat ng pumupunta dito is naayos namin. Nato-troubleshoot lang namin kung ano yung naging issue or ano yung cause ng issue. And if you like this video, follow for more.